No? O, game. Dumako tayo kay BP Sara. Ito ho, mga bossing, kung babalikan nyo yung title natin, ang nakalagay ho dyan, si BP Sara. No? Sabi is, Inday Sara, nagwala na naman with question mark, mga kababayan. Sa title naman po ng YouTube natin, mga bossing, nakasulat dyan, sisirain ko kayo. Tapos nakalagay, AI Sara. EY and AY, BP Sara, mga bossing. Dahil ito ho, mga kababayan, hindi ako sure, no? Kung AI ba o kung mismo si Inday Sara Duterte yung nagsasalita. Pero matindi ho yung sinasabi dito eh. O, pakita ko muna sa inyo. Wala nang paligoy-ligoy. Oh. Wala akong pake. Kung pagmamasdan natin, mga bossing, yung bibig ni Inday Sara nakabuka. Medyo malaki, ha? Hindi. Kung pagmamasdan natin, yung muka dito, mga bossing, hawig na hawig po. Alam naman natin kung paano tumabaho ang AI. At tayo naman ho, mga bossing, hindi tayo kagaya nung mga DDS na galibol. Hindi tayo kagaya ng mga DDS na kalaban namin niya si Bongbong Marcos, ayaw namin niya si Bongbong Marcos. No? Kaya ang estilo nila, kahit napakalayo yung itsura ng Pangulo doon sa tipo bang o animong bumabatak na pinaggagawa nila, kinumbinsi nila ang kanilang sarili na paniwalaan yun. O eto ho, ang nakikita ko dito, mga bossing, nakikita ko dito, AI to eh. O, pero pakinggan ho natin, mga kababayan. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Ay, ayaw na daw hong bumaba, mga kababayan, doon sa kanyang pwesto. Paano po yun? No? Sa akin na ito forever. Kung forever ka, vice-presidente, paano na yung pagiging presidente? Mga bossing. O, tuloy natin, ha? Kaya sirain ko kayo lahat. Sisirain ko kayong lahat. Which is, mga bossing, siguro, kung sino man ang gumawa nitong AI na ito, no? Siguro, yun talaga ang nakikita niya, mga kababayan. Dahil nakikita naman ho natin, mga bossing, kung ano po yung hakbangin at ginagawa po ng vice-presidente, kung ano-ano na din po ang iniimbento. Kung ano-ano na din po, mga kababayan, yung pinapaniwalaan ng ating vice-presidente. Pati po yung mga tipong Maharlika style, no? Na mga chismaks, kinakagat na din po ng vice-presidente, mga bossing. So sabi ko, yung gumawa ng AI nito, may pinaguhugutan. Sabi ni Tito Waldo, sinabi niya talaga, dati yan. Oh, baka siya nga ito. Kasi ang hirap anuhin yun. Alamin kung AI o siya talaga eh. O, di ba? Sabi ni Tito Waldo, dati pa yan. Sinabi niya yan. Piniplay nga ni Nino Barsaga yan. Aba. So, ibig sabihin, hindi AI to? Totoo to? Tuloy natin. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Sabi ni Tito Waldo, sinabi niya talaga yan. Ibig sabihin, totoo to? Wala daw pakialam ang vice-presidente kung totoo, no? O dito sa AI na to, kung totoo yung sinasabi, no? Na paninira sa kanila o hindi. Sabi ni Coward Lee Brave, oo, wala pang AI. Piniplay na yan. 1998. 1998? 1998, parang recent lang yung itsura ni BP dito. Puting ahas. Hindi po AI yan, sir, pero she is pertaining to BBM. Sabi niya, kumbaga si BBM hindi nabababa sa pwesto. Naku, imposible naman ho yun. Alam nyo ho, mga kababayan, kung sakali po na yung charter change, maipasa, late na ho, no? Para sabihin nilang ayaw nang bumaba ni BBM sa kanyang poder, sa kanyang pwesto. Bakit ho, mga bossing? Kailangan kasi yun, no? Kapag lagda po, ito base po sa naalala ko, pag naglagda po yun at naaprobahan ngayon
yung susunod na presidente na po ang makikinabang nun, mga kababayan. Hindi na po si PBBM. Sabi ni Puting Ahas, binasa ko na to. Hindi po AI yan. Ulitin niya natin. Aba. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw Kung she is pertaining kay Pangulong Bongbong Marcos, naitanong din ko din yan kanina kay Jordan G. Hindi kaya pinutol lang? Pwede din, di ba? Sabi ko, okay Ibang klase talaga ang vice-presidente Pero mga bossing yung kanyang mga sinasabi dito, parang sumasalamin po sa kanya Dahil sa mga nakikita ho natin, yung mga walang habas na paninira nila sa Pangulo, totoo naman ho. Magsimula ho doon sa tatay. Magsimula ho, doon sa hari ng fake news. Sino pa ba ang pwedeng sabihin na hari ng fake news? Wala naman pong iba kundi ang dating Pangulong Duterte. Bakit ho? Siya ang pinakamataas, ang narating na posisyon sa Pilipinas. Tapos siya din ang nagpapakalat ng mga fake news na bangag daw at bumabatak ang ating Pangulo. Ano itatawag mo doon? Di hari ng fake news. Di ba? Hindi naman pwedeng si Ngalbu. Kilala nyo si Ngalbu? Si Ngalbu na naubos na, nalagas na yung ngipin, kaka-fake news. Hindi naman pwede yun. Sa gigilid lang ho yun. Mataas ang posisyon ng dating Pangulong Duterte. Tapos mahilig sa fake news, mapabagsak lang ang presidente ngayon. Di siya na ang may hawak nung hari ng fake news, mga bossing. Diba? Sabi ni Just Vincent, Ngalbu. Hindi niya pakilala kung sino yung si Ngalbu. Si Jason sa yun, no? Na naubos na ang ngipin, kaka-fake news ho, mga kababayan. Na ang sinasabi malapit na daw maabsuelto si Kibuloy o bababa na daw ho ang kaso ni Kibuloy dun sa Estados Unidos. Kasi daw ho, mga kababayan, dahil daw po mayroong pag-uusap. Ang katotohanan ho nun, mga bossing, yung mga kasakpakat doon sa Estados Unidos, nagsabi po na guilty sila at makikipagtulungan po sa Estados Unidos para madiin si Kibuloy ho o si AKA Hoy Hoy Buloy. Di ho ba? Isang pasada pa. Nandiyan na si Techie Mind, huwag kayo maingay. ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Kung hindi man AI to, mga bossing, no? Yan pong mga sinasambit niya dyan, yan pong mga sinasabi niya dyan, paninira din po sa ating presidente. Dahil wala naman pong katotohanan na gustong manatili sa posisyon ng ating Presidente Marcos. Wala naman pong katotohanan na naninira po ang Presidente Bongbong Marcos. Wala nga ho tayong marinig sa kanya Yung iba nga ho sa atin, nabubwisit na, naiinis na kay Pangulo. Bakit ho? Pangulo, kung ano-ano na yung ipinapansira sa iyo. Di ba, Janelle Van der Herst? Sabi ni Janelle, mag-like daw kayo. Kung ano-ano na yung pinapanira sa iyo, dinudurog, inuyurakan ka na nitong mga DDS. Hindi mo man lang pinapansin. Pagpaumanhinan nyo na po ang ating Pangulo. Dahil busy ho, mga kababayan, ang ating Pangulo magtrabaho. No? At walang panahon po para doon sa mga naninira. Sabi ni Sir Deo dito, doser na, hindi yan AI, pero splice ang video. Pero yung sinasabi ng Vice Presidente dito, mga kababayan, pag-iintindihin natin, paninira din po sa ating Pangulo na gustong magstay doon sa kanyang posisyon at kahit anong paninira, wala daw pakialam ang Pangulo natin.
Eh wala naman pong katotohanan yun. Di ba? Oh, last play. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Basta lang masira daw kayo. Kaibigan Mark, ni minsan hindi nagbura si PBBM at hindi patola, sabi ni Troy. Correct, no? Oh. Anyway, dumako tayo